Samantala, naniniwala si Senador Dante Marcoleta na planado ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Gagawin anya ito para pigilan ang pag-iimbestiga niya sa flood control scandal at ang paglahok niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itinanggi naman ng Ombudsman na namimili lang sila ng kakasuhan at pinag-iinitan nila si Marcoleta. May unang balita si Jonathan Andal. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo. Kung kasalanan pong matatawag yan. Nanindigan si Senador Rodante Marcoleta, hindi siya mapatatahimik ng napipintong paghahain ng kasong plunder ng Ombudsman laban sa kanya. Kaugnayan ang hindi dineklarang 75 million pesos na natanggap na regalo o donasyon nung kongresista pa siya bago tumakbo bilang senador noong 2025. Ayon kay Marcoleta, gusto siyang ipakulong para pigilan ang investigasyon niya sa flood control scandal at para hindi siya makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Tanong ni Marcoleta, bakit siya ang inuuna at hindi ang mga taong nasa likod niya ng nakawan? Yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. Ang promotor umano ng kaso laban sa kanya, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung Ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Ang tinutukoy ni Marcoleta ay itong September 23 Blue Ribbon hearing tungkol sa flood control scandal. DOJ Secretary pa noon si Remulla. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Sa budget hearing ng Ombudsman noon, nagbigay ng paglilinaw ukol dyan si Remulla sa pamamagitan ng budget sponsor na si Senador Sherwin Gatchalian. He is expressing to this august body that he will abide by the rule of law and he will not bend the law. Bintang ngayon ni Marcoleta, planado ang plunder case laban sa kanya. Kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Buwelta agad ni Lacson, nanggagaslight o nanlilinlang na naman si Marcoleta. Hypothetical o halimbawa lang daw ang sinabi niya noon tungkol sa 9 na senador na posibleng maaresto. Kinukumpute niya kasi noon kung ilan ang matitirang aktibong senador at ilan ang kailangang 2/3 na boto para makapag-convict sa impeachment trial. Itinanggi naman ni Remulla na pinag-iinitan nila si Marcoleta. There's a big rally or commotion in EDSA and of course, our friends from the INC are the ones who instigated it due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Hindi raw niya iniutos na hanapan ng kaso ang senador. Tuloy ang paghahain ng kaso ngayong linggo. I never instructed anybody to conduct that investigation. It was brought up by I don't know what team, and the work was good, so I said we will file the case. Tama naman, di ba? When the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalong-lalo na, ito yung example na gusto ng tao, mataas man o mababa, tatamaan sa atin pag mali ang ginawa. Gate ng Ombudsman, mismong kay Marcoleta galing ang ebidensya dahil sa pag-amin itong tumanggap siya ng 75 million pesos. It's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo
ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. Is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, our hands are quite tied here. Hindi rin daw totoo na namimili lang sila ng kakasuhan. May preliminary investigation nga laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. Nagpaliwanag din ng ombudsman kung bakit plunder ang ikakaso kay Marcoleta. Gayong hindi naman pera ng gobyerno ang tinanggap niyang 75 million pesos. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi lang pera ng gobyerno ang pwedeng sangkot sa kasong plunder. Batay sa RA 7080 o Anti-Plunder Act. Katulad daw ito ng kasong plunder noon laban kay dating Pangulong Joseph Estrada na dahil naman sa pagkamal ng yaman galing sa weteng payola. Same. Circumstances? Yes, opo. So, I understand, no, naiintindihan ho namin yung argument na yon na kailangan public funds. Ngunit, pag binasa mo talaga yung batas, nandyan ho yan na kahit private funds, po pwede. It's just that, kadalasan, ang nafa-file ho, yung public funds. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News.